Pag uwi ko sa bahay, ang dudungis po ng mga baboy ko. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Hello po guys, kumusta na po kayo mga ka-farmers? Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon guys, magre-ready muna ako ng feeds na yan, no? Grower feeds po, dahil bago ko po paliliguan yung akin pong mga baboy na sobrang dungis guys, ihanda ko muna yung 7 kilo na grower feeds para pagkatapos po mamaya sa paglinis sa kanila ay magbibigay na po si Dodong ng pagkain nila, ano? So dito guys, akin din pong hinanda itong Azula. Yan guys, kung inyo pong makikita, hinalo ko po sa feeds, no? So sa ngayong pagkain na to guys, ay Azula lang ho lamang ang akin pong ihahalo. Tapos yung niyog ay hindi naman po araw-araw talaga ang gamit ko nun. Paminsan-minsan lang po, ano? Ayan guys, hinahalo ko na po ang Azula at ang grower feeds para po lahat ng baboy ko na fatteners ay makakakain po, no? Kasi pag hindi yan haluin guys ni Dodong, halimbawa hindi mahalo, ay hindi po lahat na baboy ko ang makakakain sa mixing na yan. Ito na guys, magsisimula na po tayong magpapaligo sa kanila. Dik. Ang dudungis ng mga baboy ko guys, oh. Okay. So paliguan natin sila guys. So time check natin ngayon guys ay alas 3:30 po ng hapon. Sa totoo lang guys, galing po ako kanina sa kabilang bayan, doon po sa bayan ng Bugasong, sako po sa province of Antique. Meron po kasi kaming pinuntahan na importanteng bagay, kaya kaninang mga bandang alas 10 ng umaga hanggang ngayon po ay hindi ko po napaliguan ang mga baboy na to. Kaya yan ang rason kung bakit kailangan kong tagal-tagalan ng konti ang pag-spray sa kanilang katawan upang magiging fresh po ang kanilang pakiramdam. Ganon din po guys ang sahig, no? Kasi madudungis ang sahig, madudumi dahil po sa kanilang waste, no? And then yan ang dahilan kung bakit kailangan malinis po sila ngayon bago ako magbigay ng pagkain. Then pasintabi lang po pala sa mga kumakain dyan, ano? Sa video na ito guys, okay lang naman na medyo tagal-tagalan ko ng konti ang pag-spray sa kanila, dahil sa totoo lang nahingal sila guys kanina pa, ano? And then pagdating ko kanina guys mula sa kabilang bayan ay hindi ako agad nag-spray sa kanila dahil nagpapahinga muna ako. And then syempre guys, ako po ay naglinis sa aking katawan bago lumapit sa mga baboy, dahil isa po sa mga magandang gawin natin mga kahag-research, no? Lalo na sa mga beginners dyan. Simpleng tip ko lang po para sa inyo po, ano? Pag tayo po ay nag-alaga ng baboy or meron tayong alaga ng baboy tapos galing tayo sa ibang lugar, no? Pumunta tayo. Katulad sa akin, galing ako sa ibang bayan. So isa sa mga gagawin natin na maganda ay kung maaari lang guys, magbihis tayo or maligo tayo, then mag-disinfect tayo sa ating sarili bago tayo lumapit sa ating mga baboy. Kasi tayo bilang tao ay isa sa mga dahilan na, or tayo ay isa sa mga carrier ng virus. Okay? Lalo na po yung mga buyers ng baboy. So, isa sa mga importanteng gawin natin ang maligo bago lumapit sa baboy natin. So, ito po yung nangyayari ngayon sa akin guys sa video na ito. And then, okay lang naman din na tagal-tagalan sila dahil sa pagpaligo, dahil lahat naman pong mga baboy dito, yung 10 fatteners na yan, ay good condition. Wala naman po silang dinaramdam na sakit. So masingit ko lang pala guys, ano, itong sinabi po ni kabayang Budjo Kerry Aglipay. Sabi niya, Kuya Dodong, dito sa amin sa Isabela, nakakatakot na. Madami na naman tinamaan ng ASF or African Swine Fever. Alam niyo po, sa totoo lang mga kababayan, no? Beginners, tandaan po natin, mas mahalaga po ang biosecurity na tinatawag. Ibig pong sabihin yan, iiwasan muna natin yung pagpapapunta or pagpapapasok ng mga tao dyan sa atin pong baboyan. Kung sakaling kayo po ay magbinta na sa inyong mga baboy, ang suggestion ko lang po ay katulad po sa ginagawa ng iba nating kahag-resource na ang mga buyer ay hindi pinapatuloy sa mismong baboyan nila. So ibig ko sabihin, kayo po ang maghakot, or kung meron kayong mga kapatid dyan, kapamilya o kaibigan sa inyong lugar mismo o kapitbahay,
pwede kang humingi ng alalay para maghakot po sa mga baboy nyo. Tanong, Kuya Dudong, paano naman kung halimbawa magbenta kami sa aming mga fatteners tapos wala kaming sariling kiluhan, wala po kami sariling crates? Ano po ang dapat gawin? Siguro guys, kung ganyan po ang inyong katanungan in advance, no, halimbawa lamang, ay mas maganda po na pwede kang humanap ng crates or kiluhan dyan sa inyong lugar, no, sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo. Pero need pa rin po na i-disinfect ang mga bagay na inyo pong hinihiram. Kung sakaling wala talagang mahanap dyan sa inyong mga friends, ay pwede mo nang gamitin or hiramin yung crates or kiluhan doon po sa buyer na yan. Pero i-disinfect pa rin po. Yan po ay importanteng gawin. Ang mga simpleng suggestion ko na iyan guys ay pwede pong mangyayari or magaganap sa isang lugar po o sa isang probinsya na meron pong issue ng ASF. Kabayang Ami Benz, sabi niya pwede mangayo feeding program, mga kilo based sa ilang edad. Nandyan po sa description ang link ng feeding guide para po sa fatteners na helpful sa iyo. And then bago ko pala guys makalimutan, sa mga viewers ko po dyan na nagtatanong po sa akin kung saan daw ba Kuya Dudong mag-direct order sa Shopee itong King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Nilagay ko po ang link po dyan sa description para po direct na po kayo makapag-order sa kanila. Ganun din po ang link ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement page, no? Pwede po kayong mag-direct order sa kanila kung inyo pong nanaisin, ano? So ngayon guys, balikan po natin itong aking mga fatteners po na ang dudungis po nila kanina. So ngayon po ay nagbibigay na po ako ng grower feeds with Azula. Today guys, sa video na ito ay 15 days na lang po bago sila mag 3 months na pagpapakain ko sa kanila. So patuloy pa rin po akong nag-grower sa kanila guys. Yung bagong singit, bigyan mo. Ito guys, tubig para sa dry feeds po. Pero sa puntong ito guys, si Mrs. po ang maglalagay ng tubig sa dry feeds na kinakain po ng mga baboy ngayon dahil gusto po niya akong tulungan. Sama-sama tayo sa paggawa ng mga proyekto, magtulungan tayo para sa kaunlaran dito. Kung tayo ay magkakaisa at di mawawalan ng pag-asa para sa kabutihan nating lahat na nagkakaisa. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa dahil darating din ang ligaya. Mahirap ka man o mayaman, kailangan nating magmahalan. Alagaan natin ang ating bayan, bayan na pinagmulan ng iba't ibang uri ng kayamanan. Sama-sama tayo sa paggawa ng mga proyekto, magtulungan tayo para sa kaunlaran dito. Kung tayo ay magkakaisa at di mawawalan ng pag-asa para sa kabutihan nating lahat na nagkakaisa. Kanya-kanya ay hindi na kailangan na mangyayari sa ating kapaligiran.
Magtiwala ka lang sa iyong sarili, na ibibigay ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Dapat natin siyang pasalamatan sa mga biyayang ibinigay niya sa atin, sa atin. Sama-sama tayo sa paggawa ng mga proyekto, magtulungan tayo para sa kaunlaran dito. Kung tayo ay magkakaisa, di mawawalan ng pag-asa para sa kabutihan nating lahat na nagkakaisa. Salamat sa iyo, Diyos naming Ama. Salamat sa iyo, Diyos naming Ama. Maraming salamat po guys sa panonood. Kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe and click the bell ring yang all para po updated ka sa mga bago kong ina-upload sa simple video sa pag-alaga ng baboy. God bless po sa ating lahat.